Sa mga oras na 'to nagugutom na ako, naghahanap na ako ng makakainin ko dito sa food court ng Taipei Main Station. Tara, hanapin natin. Nung nakaraan pa ako nagke-crave sa beef noodle, tingnan natin kung meron dito. Kasi nga malamig ngayon, bagay na bagay sa panahon, 'di ba? At eto naman nakita ko na meron silang stall na bilihan ng beef noodle kaya order na tayo. Ayan, naka-order na ako. Hintayin ko lang tumunog 'yan para tapos na ibig sabihin. And then ayan, tumunog na, kuhanin na natin, tara! Yummers! Ayan na siya, 190 lang 'yan, budget friendly, budget meal. Ayan oh, lalaki ng ano oh, lalaki ng laman. Tara, kainin na natin. Tayo ay magtakaw. Ang laki-laki oh, swak na swak sa akin 'yan, weh. Tara, kain na tayo. Ang sarap. Umuusok pa, tamang-tama ngayon, lamig na lamig kaya ako diyan, Diyos ko. Hindi na nga ako nakalabas ng main station, balak ko sana ngang maglibot. Kaya lang napakalamig sa labas, diyan na lang ako nagpalipas ng oras hanggang sa umuwi na lang din ako ng bandang hapon. Balak ko sanang maggala-gala pa para nga hindi sayang yung punta ko dito. Yan, naghihigop lang tayo ng higop. Iniisip ko sa Pilipinas kapagka ganyan kalaki yung baka sa pagkain, pangnilaga lang yun, 'di ba? Kung may mabibili ka mang beef noodle, hindi ganyan kalalaki yung slice ng baka. 'Di ba ano, hindi tinipid. Saka bite size lang 'pag sa Pinas, ayan 'no, Diyos ko, oh, pangnilaga na. Sulit naman sa'kin, ang sarap-sarap, bet na bet ko talaga 'yan. Ang tagal kong naghahanap ng beef noodle, hindi ko alam kung saan meron 'yan malapit doon sa amin. Pero keri lang, malamig na 'yun, bet na bet ko 'yan, ayun oh, umuusok pa talaga siya. At ayun nga, out of topic, maikwento ko lang sa inyo, mag-a-6 na taon na ako dito sa Taiwan. Pero parang pakiramdam ko wala pa akong napapatunayan sa sarili ko, parang wala pa akong nararating sa buhay ko. Kahit sinasabi nila na may mga pundar ka na, ganyan, parang hindi pa rin ako kontento kung ano yung mga nabili ko, gano'n. Pangarap ko kasi talaga magkaroon ng magandang bahay, hindi naman gano'n na sobrang ganda. Yung komportable lang ba na makakatulog ako na alam kong secure ako, secure yung pamilya ko. Yun lang naman karamihan ng pangarap ng mga isang OFW kaya nagpupunta dito sa ibang bansa. Magkaroon ng simpleng negosyo, yung mabibigay yung mga pangangailangan sa araw-araw, yung hindi nagkukulang, hindi nagugutom, yung hindi kailangang manghiram sa ibang tao na hindi maranasang mapahiya, ganyan. Yun lang naman yung pangarap naming mga OFW. Alam mo ba, ngayong taon, grabe, ang daming nangyari. Sobrang lala ng 2023 na 'to. Pero kahit papaano nakakabawi, nakakabangon, kahit ang daming pagsubok na dumating sa buhay naming pamilya. Nagpapasalamat pa rin ako palagi kay Lord na hindi niya kami pinapabayaan. Tingnan mo, halata bang stress ang person na yan? Parang hindi ako na-stress kahit maraming problema na dumadating. Alam ko kasing hindi niya ako iniiwan. Alam kong hindi niya ako pinapabayaan sa lahat ng pagsubok na dumarating. Kaya guys, kahit anong pagsubok, kahit anong bigat man yan, lagi lang tayo mag-pray sa taas at lagi mo mararamdaman na parang hindi ka nawawalan, parang hindi ka nagkukulang. Sapat lang, ganon. Pero sorry sa mga hindi ko mapagbibigyan, sapat lang kasi talaga para sa pamilya.